Magdamagang binantayan ng pulisya ang isang exclusive subdivision kagabi dahil sa isang protesta kontra gobyerno. Dinaluhan niya ni Cavite Congressman Kiko Barzaga pero hindi po yan ang dahilan ng pagka-late niya sa pagdinig ng House Committee on Ethics sa reklamo laban sa kanya at sa isang reklamo niya. Sabi niya, nag-computer game siya kagabi. Na-late siya sa hearing niya ngayon kasi nag-computer game siya daw nung gabi. Yung gabi na rin yung may rally. So, ibig sabihin, dumaan ka ng rally, nag-meow-meow ka, tapos umuwi ka, nag-computer ka na lang. Tapos yung mga estados mo, Marcos will have no choice but to declare martial law. I know marami sa inyo medyo masasaktan dito sa sinabi ko ito. Pero if you were there in the rally, you know what I'm talking about. Okay? If you're there sa rally mismo, malalaman mo na we're lost. Kasi no one is leading. Malalaman nyo yun. Doon sa Raha Soliman, hindi naman niya rally yun. Yun, medyo mas organized pa nga eh. Pero dito sa Dasma, alam mo yun, ang dami na. Kasi kotse nakaparada na doon sa buong EDSA. Ang haba na. Tapos sasabihin ng pulis, 200 lang daw. Ang gago rin eh. No? Hindi, ang dami na eh. And they're coming. Eh siguro kung nandun ka pa at nanawagan ka sa social media at that time, punta na kayo, nandito pa ako, nandito. Sigurado ako mas maraming pupunta. Pero umuwi ka eh. Nag-computer ka eh. Ano ba? At nakatutok si Tina Panginiban Perez. Hanggang kailan kayo magbulag-bulagan sa nangyayaring panakawan? Ayan hirap na yan magsalita eh. Naawa na ako dyan sa mga yan. Kahapon, paus na yung mga naulanan pa. Sa ating bansa. Mula Maynila, nagmarcha ang mga nagpoprotesta patungo sa Makati, kung saan sila nagrally sa labas ng mga exclusive subdivision doon. Hindi pwedeng hindi kayo masasaktan. Ayan, si Kokoy. Buti pa si Kokoy eh. Si Kiko umuwi, pero at least si Kokoy nandyan. Hindi. Mamaya may kikwento pa ako sa inyo. Naku, hindi ko talaga mag-gets itong. Pasensya na pero wag ko kayo masasaktan sa mga ikikwento ko ngayon kasi matindi o sabi ko sa inyo. Pag hindi kaya ng puso ninyo, i-ekis nyo na lang tong video na to. Kasi may matindi talaga ako mga babanatan eh. Ang kanilang isinisigaw, ibalik ang mga ninakaw na pera ng taong bayan. At si Sandro Marcos! Isang sa mga namuno sa rally kontra administrasyon, si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Hindi, bati tayo. Meow, start listening to the people or maybe you won't have the opportunity anymore if it's too late. Mag-aalas 12 ng hating gabi, dumating ang dagdag na mga pulis. Unti-unting nabawasan ng mga relihista ng bumuhos ang ulan. Di totoo yan? Tumabi lang sila, sumilong lang, hindi naman nabawasan. Tulad ni Boss Dada at saka ni Sir Jack, sumakay ng patrol, akala ko na nahuli na eh. Hindi kasi pagdating ko doon, umuulan, di ba? Sabi ko, asa na sila Boss Dada? Kilala naman siya doon, laki-laki niya eh. Tsaka si Sir Jack, sabi ko, asa si Nyan Jack? Sabi, nandun sa mobile. Sabi, talaga sabi sa akin ng mga tao doon, Sir, nandun sa mobile. Sabi ko, hala, hinuli sila. Pagdating ko mga putang ina na sumisilong lang pala sa loob ng mobile. Mga animal ang puta. Ay, ba't kayo nagtatago dyan? Umuulan eh. Dito ka na, sabi sa akin. Ayoko, makikisali ako dito. Kahit umuulan. Ay, lumabas na sila ngayon. Nakakonsensya sila. Sige na nga. Timigil naman na yung ulan eh. Pero nabuo ang tensyon na mag-ingay muli ang mga nagpoprotesta. Hindi namin kayo sasaktan! Huwag kayong manulang! Ayon sa PNP, humigit kumulang 200 pulis ang nakadeploy sa magdamagang protesta ng nasa 200 rallyista. 200 daw yung rallyista. Hindi ako naniniwala dyan. Sorry I was there. Hindi 200 yan. Ano ba? Mga libo ho yun nandyan. Hindi 200. Sorry pero I beg to disagree. We are observing maximum. Madilim lang kasi.
Kaya hindi mo makita yung iba na nasa gilid-gilid. Tolerance. Marami kasi nag-o-observe. Alam mo, ganito yan eh. Yung mga nasa harap, alam mo talagang sila yung mga galing sa Suliman na rally. Pero ang dami ho dyan, yung mga teenager, mababait, magaganda, mga pogi, mga may pera. Alam mo, hindi totoo, hindi ako nagbibiro. Nasa gilid-gilid na sila, mapapansin mo sila eh. Kasi iba yung demure nila. Hindi ko naman sinasabi yung mga nasa harap, jologs ha. Hindi ko sinasabi yun. Kaya lang sila, alam mong basang sisiw na. Galing na sa Suliman, naulanan na. Yun na ibig ko sabihin ha. Pero itong mga dumating lang dito, dahil sila po ay nakinig sa panawagan ni Kiko, may mga matatanda nagrally, may mga galing pa sa ibang bansa na nagpunta dyan. Ganun talaga eh. Gets nyo? Iba't iba. At yung alam mong, hindi to hinatak. Eto, nagpunta talaga kasi nanawagan si Kiko. And they were there in the sides. Nakikita ko sila, ino-observe ko. Kung pansinin ninyo, paikot-ikot ako dyan. Nandyan ako, nag-iikot ako. Tinitingnan ko yung tao. Tinitingnan ko kung ito ba ay hinakot o ito ba ay talagang pumunta dahil nakinig sa panawagan. Ang dami ho doon na nakinig sa panawagan ni Kiko Barzaga. At talagang nagpunta sila doon to show support. Marcos must resign. And I was there, nakikita ko talaga sila. Tapos, alam yun, yun nga yung medyo sabi ko, patay ka. Clueless tuloy ito mga to kung anong gagawin nila. Problem is, wala namang humaharap na organizer. We are trying to to prevent them from getting close to the gate. Kasi mga private private property to. Anyway, nalabas naman nila yung kanilang hininaing eh. Walang direktang tugon ng palasyo sa nangyaring protesta. Pero sabi nito, ang tangi lamang pong hiling ng Pangulo ay kung kayo magpaprotesta, dapat naaayon sa batas. Kung hindi po ito naaayon sa batas at kayo pa'y lumalabag na, dapat po siguro kayong kasuhan. Yun na. So nananakot na, kakasuhan. Hindi, yan kagad ang nila eh. Panakot nila eh, kasuhan. inabot ng hanggang madaling araw ang rally. At kinaumagahan, late dumating si Representative Barzaga para sa nakatakdang pagdinig ng House Committee on Ethics sa Kamara. We're very busy last night. I was just playing games on my computer. Baka meow. Matatanda ang inireklamo si Barzaga ng mga kapwa-kongresista dahil sa pag-asal umano ng di-akma sa isang kongresista at paglabag sa konstitusyon at House rules. Isa sa mga nagsampa ng reklamo, si House Deputy Speaker Ronaldo Puno, inireklamo rin ni Barzaga, kabilang ang pagsupil umano sa political dissent at paggamit sa litrato ng mga pribadong individual. Bumuo ang komite ng Reconciliation Subcommittee para subukang pagkasunduin ang magkabilang panig, pero hindi tiyak kung mangyayari ito. I prefer not to settle because I want to try to make my defense there kasi mas maganda talaga pag if we can all air our grievances out and to talk about it. There is no reconciliation because this is not a personal grievance. Hindi naman sa akin ang insulto. Ang insulto is to the institution. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. Yun na nga. Alam mo, may mga nagtatanong din sa akin kung saan patutungo itong mga rally-rally na ito. May mga nag-aasa akin kung kailangan bang ituloy-tuloy o wala rin naman pag-asa. Ako ito lang eh. I think, wag mo magagalit sa akin yung mga ibang kababayan natin, walang mangyayari sa mga rally na ito if we will not be united as one to fight against this corrupt government. Ang problema kasi hati-hati. Yan talaga nakikita ko eh. And that's what they did. I don't know how they did it, pero they did it perfectly, ika nga. Bakit kanyo? One, yung mga supposedly makakaliwa na dapat nangunguna sa Marcos resign, hindi. Mas tinatarget pa po nila si Sara Duterte kaysa kay Marcos. I don't know how they did it, pero hindi sila nagrereklamo kay Marcos. Lalo na yung mga supposedly youth
na galing sa mga kolehiyo, kung sila sana lahat ay sumama at sumigaw ng Marcos resign at Romualdez resign, maaring sobrang laki nito. Kaya lang hindi eh. We're here fight against corruption. Putang ina ninyo. Sinong corrupt? Ayaw nyo i-define. Hindi pwedeng shotgun yan. Alam niyo yung shotgun? Diba yung shotgun yung ganon, yung parang mga, sa ating kasi pang security guard yun eh. Pero sa ibang bansa, ang tinatawag doon parang pambahay na baril. Ano yun? Para sa mga magnanakaw, sa mga hindi marunong gumamit at umasintado ng magnanakaw, ginagamit nila yung shotgun para isang putok. Kasi pag nilusob ka sa bahay, wala ka na ibang tatamaan kung hindi yung magnanakaw. Kasi pag pinutok mo yan, kahit asan yung magnanakaw, patay. Tama ba eh? Ayan yung ginagamit sa bahay, shotgun. Ha? Hindi yung ginagamit sa public. Bakit? Kasi pag pinutok mo yan, maraming tatamaan. Kasi maraming tama yung mga ganun eh. Yan ang tinatawag na shotgun eh. Hindi eh, dapat sniper. Hindi ko sinabing sniper si Marcos ha, huwag kayong tanga. Ang sinasabi ko lang, kung kayo babanat, sniper nyo, ibig sabihin, sino ba yung corrupt? Hindi yung pwedeng, basta kami anti-corruption, anti-kabaklaan. Ay, mali, meron pala. Yung mga kasi ganun eh, di ba? Anti-corruption. Pero pag tinanong mo, sino? Basta lahat na nasa gobyerno, corrupt. Hindi pwedeng ganun. Dapat i-define nyo sino ba ang gusto nyo munang paresignin, di ba? Masyado kayong nakukulayan ng si Sara Duterte kasi papalit, kaya ayaw namin na Marcos resign. Isi na lang muna namin yan. Di ba? Isa yon. Yung makakaliwana, yung Pinklawan, ganun din ang utak. So, hindi talaga pwedeng mag-unite. At ito pang pinakamatinding, pinakamasama. Na sana na tayo na yung pinakamarami. Supposedly, tayo ng mga Duterte supporter. Why? Naipanalo natin ng presidente. Huwag niyong kakalimutan yan. Tayo ang pinakamarami. Naipanalo natin ng presidente. Naipanalo natin si Marcos dahil sinuportahan natin si VP Sara Duterte. Kayo mga nagpabudol. Ano ba ang dahilan nyo? Ba't nyo binoto si Marcos? Alam nyo yan. Lahat na lumalapit sa akin na nabudol. Kasi sabi ni VP Sara Duterte, therefore, the only reason why you voted for Marcos, it's because of Sara Duterte. So kung tatanungin mo talaga, malaki talaga ang Duterte movement o yung mga tao. Ito ang masama. Mismong doon sa loob ng Duterte, hinati-hati. Ayoko na lang magpangalan. Hindi, sige na nga, pangalanan ko na. Mismong sa loob ng Duterte supporter, may hati-hati dyan. Diba? Yung mga maisog, yung mga isang grupo na ito. Tapos hinaluan mo pa ni Maharlika. Isa pa talagang pampaguli yan. Mantakin mo, magsalita na naman siya against dun sa rally kagabi. At sinabi niya, hinayjack daw ng mga Team Alpotera. At ni Bugaw. Hindi, yun ang sinabi niya. Sa loob-loob ko. Ba't ako nadamay dyan? Ako nandito kasi sinusuportahan ko lang si... Hindi kasi, obvious naman kung sino yung sinasabi niya. Paulit-ulit niya, wala naman siyang ebidensya. Hindi totoo, wala naman siya ebidensya dyan eh. At ang alam naman niya, siya lang naman yung ganun. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, hamunin nyo. Anong ebidensya mong Bugaw, si Banat Bay? Sige, aminin. Tanungin nyo siya. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw.
ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang